No wonder, minamahal, mga Trinitarians, walang kabanalan, congregation sa buong daigdig, panalangin na panalangin, ayaw gumaling ang mga membro nila. They will justify. Sabihin, ang medisina ay gawa rin ng Diyos. Ang hospital gawa rin ng Diyos. Kaya pumunta sa hospital. Ngunit sinabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Walang pananampalataya. Hindi malugod sa iyo ang Diyos. Paano ka akit sa langit? Wala kang pananampalataya. Aasa ka sa hospital. Sinabi ng Biblia, the greatest physician is Jesus Christ. Amen? Let me sabi, praise the Lord! Ang Diyos ang greatest physician. Siyang dakilang manggagamot. Amen? Mabuti pa yung mamatay na may pananampalataya kaysa mamatay ka walang pananampalataya, tuloy ka sa impyerno. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord! Minamahal, pag may karamdaman, ang isang Kristiyano, maaari pinalo siya ng mahal na Panginoon. Ninanakaw niya ikapot handog, panay absent. Sinabi ng Hebrews 10:25-26, if you sin willfully, after knowing the truth, mag-absent ka ng linggo, ang impyerno naghintay sa iyo. Kaya po may mga karamdaman palo upang malalaman mo anong mali mo. Kapag nagpapadalangin ka, hindi ka gagaling, magsisi ka. Search your heart. Alamin mo anong kasalanan mo. Kapag nalaman mo, tika nagsisi, pag panalangin sa'yo, gagaling ka na sa pangalan ni Jesus. Amen? Ngunit, minamahal, minsan ang defekto ay nasa pastor. Matthew 17:16, nagalit ang mabait na Diyos. Mahal na Panginoon Jesus kay beloved Peter sa mga apostoles. Nanalangin sa lunatic ayaw gumaling. Ang galit ng mga Panginoon. Hindi na mapagaling itong lunatic. Gusto ng mabait na Diyos na lahat ay gagaling. Siya nagpapagaling, ngunit nasa pastor, nasa preacher pala ang katugunan sa panalangin. Tingnan mo naman, Matthew 17:16 up to 21. Kale, read it in Tagalog. Mula sa aklat ni San Mateo 17, mula sa 16 hanggang 21. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, o laing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang bata ay gumaling mula ng oras din yaon. Na magagayon nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yun? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng bininang mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ay lilipat, at sa inyo ay hindi may pangyayari. Let me sabi, praise the Lord. Hinagalitan. Kayo na walang pananampalataya, traidor na apostol. Traidor na Pedro. Bakit hindi ka nanalangin, hindi kumakain, hindi ka nag-ayaw, kain ka na kain, busog ka na busog. Paano ka dinggin ng Diyos? Paano gumaling magkaramdaman? Kain ka na kain, hindi ka nanalangin. Wala kang pag-ibig sa mga tupa mo, sa mga membro. Wala kang pag-ibig sa mga tao. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras, ang preacher, ang evangelista, ang pastor, manalangin din kumakain, ang mabait na Diyos, dinidig! Patawarin ng mga tao, tatanggap kay Kristo ang maniniwala, ang danalo, tatanggap ang kagalingan, ang Espiritu ng Diyos, at sila'y mapatawad, gagaling karamdaman nila, matanggap ang Espiritu ng Diyos, at sila'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Ilan mo sa praise the Lord! Matuto kami naman sumigaw na hallelujah, praise the Lord, dahil laray sa mga demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, mga aswang, mga tikbalang, mga multo, wag kayo sumigaw ng malakas. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Walang pananampalataya. Pag hindi pala nag-fasting, hindi nalangin, hindi kumakain, tag 40 dias, hindi kumakain ng pastor, walang pananampalataya. Nandun palang pananampalataya.
Pag mayroon pa napatay ang pastor, preacher, manangin, 80 days hindi kumakain. Kaya mga bulag, magkakita, mga pilay na kalaka dahil may pananampalataya ang pastor. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pinalangin. 3 buwan at 3 araw. 40 días. 41 días. 58 days. 40 días for 3 times. 30 days, 10 times. 10 days, mga 40 times. Halos araw-araw, minamahal. Araw-araw, for almost 10 years. Hindi ako kumakain, almusal. Pananghalian, walang tubig, wala. Gabi na. Kaya po ako'y maglalakad, minamahal. Maraming magtatakan mga tao. Pagtingin sa akin, tingin itong mga tao nito. Nakita po nila ko, ako'y covered ng clouds. Ang pagtingin sa akin naging cloud. Yung ulap. Ang pagtingin po nila sa akin. Yun po yung tinatawag glory cloud. Anointing from heaven. Amen! Tinawag maging apostle ang prophet. Ang mga minugad during the time of Peter, hindi sa basta panalangin sa may sakit, diretso na. Hindi. Kailangan manalangin ni luluhod, na sa kwarto, hindi kumakain, hindi umin matubig, para mapatawad ang mga tao sa kanyang panalangin. Amen? Ilang milyon, almost 10 million, pamatay ng Diyos. Sa panahon ni Moses, Prophet Moses, Deuteronomy chapter 9, verse 16. Anong kasalanan? Gumawa sila ng riboto, ang mga tao. Sinabi ko sa Moses, the 10 commandments of God, do not make any graven images, do not worship anything that is made by man, do not make any likeness in heaven or beneath. For I am the Lord, a jealous God, visiting the iniquity unto the fourth, unto the third and fourth generation, those who hate me. For God, who made heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, wala doon sa templo na ang tao ang gumawa, ang kamay gumawa. Ang Diyos ay nanahan sa tao. Diyos ang may gawa sa tao mismo mananahan, hindi sa templo na ginawa ng tao. Wala sa simbahan, wala sa iglesia, wala. Nasa tao na tumanggap kay Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Can we read it? Deuteronomy chapter 9, verse 16 up to 21. The book of Deuteronomy chapter 9, verse 16 up to 21. And I looked and behold, ye had sinned against the Lord your God, and had made you a molten calf. Ye had turned aside quickly out of the way which the Lord had commanded you. And I took the 2 tables and cast them out of my 2 hands, and brake them before your eyes. And I fell down before the Lord as at the first 40 days and 40 nights. I did neither eat bread nor drink water, because of all your sins which ye sinned in doing wickedly in the sight of the Lord, to provoke him to anger. For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith the Lord was wroth against you to destroy you. But the Lord hearkened unto me at that time also. And the Lord was very angry with Aaron to have destroyed him. And I prayed for Aaron also the same time. And I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, and ground it very small, even until it was small as dust. I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount. Thank you, thank you. Let us say, praise the Lord. Sinabi ko sa Moses, sabihin mo sa mga tao, iyong kababayan, mga kapatid mo galing sa Ehipto patungo sa Kanaan. You can just imagine, mahal, Kanaan, flowing with milk and honey. Kanaan ay type of heaven, rapture. Kanaan. Sa Kanaan, minamahal, nandun lahat ang mga higanti na mayaman sa halaman. Lahat ng uri ng pagkain nandoon. Lahat ng pilaghinto nandoon. Ngunit ibibigay sa mga anak ng Diyos galing sa Ehipto, kondisyon, sila susunod sa kalooban ng mabait na Diyos. Huwag sila sumamba sa mga rebulto.
Imagine naman, little heaven, Kanaan, sa lupa pa. Kailangan sundin nila ang 10 Commandments of God. Ngunit sinabi ng Biblia, the letter kill it, but the Spirit give it life. Letter 10 Commandments ay may parusang kamatayan kung hindi mo masunod. Isang araw ng dampot ng kahoy ang mama. Sabi ni Moses, mahal na Panginoon, ng dampot ng kahoy, ano ng linggo? Anong gagawin ko dito? Sabi ng mabait na Diyos, patayin mo. Batuhin, patayin. Ganon, minmahal. Ngunit sa ating panahon, maalis ka sa kanyang presensya. Ngunit mayroon tayo Savior, tagapagligtas. Pag nagkasala ka, mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa pangalan ni Jesus. Papatawad ka, gagawin kang anak. Tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan.